Alright guys, so this is our, ano bang tawag sa series na to? Master FA Stock Trading. Nag-decide na ako mag-create ng ganito kasi since inaaral ko din naman siya, I have knowledge when it comes to stock trading. Pero gusto ko, like, ma-improve talaga siya to a high level. So, naisip ko, gumawa na lang din ako ng mga content na baka may makatulong din to sa inyo. Especially dun sa mga may knowledge na pero gusto ring ma-improve talaga yung pag-invest nila or pagte-trade nila. Gumawa ako ng ganito. So, ano to, ni-request ko lang sa ChatGPT para maging guide ko. So by the way, hindi to course ha, hindi to paid course, wala tong, hindi ko to ibebenta for the sake na kumita or what. Gusto ko lang kayong isama dun sa, yun nga, pag-aaral ko rin ng stock trading. So, gumawa ako dito nag-request ako kay ChatGPT. Yan, ChatGPT ng ating course outline. Tapos, isi-share ko to, yung link nito sa post sa social media. So, parang ang concept ko is everyday, hopefully magawa ko siya everyday. Aaralin natin 'to, aaralin ko, papanoorin ko yung mga YouTube videos, ilalagay ko rin dito yung mga notes ko, then gagawa ko ng documentation video like this para puwede niyong sabayan, 'di ba? At i-o-open niyo lang yung link nito, 'tong website na 'to, itong document na 'to. Hindi niyo puwedeng i-edit 'yun siyempre. Um, Puwede niyo lang basahin ganyan para at least maging guide niyo rin siya. So I don't claim na ano 'no, matututo kayo sa videos ko. I don't claim din na magaling ako sa stock trading. Basta wala akong kini-claim. This is not a financial advice. Ano lang siya, way lang siya para sumabay kayo kung gusto niyo. So i-upload ko yung mga videos sa Facebook ko. So tingnan niyo na lang tapos sa YouTube. So dito lalagyan ko na ng mga YouTube playlist para puwede niyong basa-basahin. Then yung link nun, ilalagay ko rin siya dito. So halimbawa, um, lagay tayo dito ng ano, introduction. 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 So lagay natin, Master FE video. So yan, diyan ko ilalagay yung ano, diyan ko ilalagay yung link nung YouTube video na itong nire-record ko para puwede niyong sundan. So, lagyan natin ng kulay na ano, ganito. Ay, ang pangit. Ganito. Yan. Tapos lalagay ko yung link dyan. Okay, so pwede niyong tingnan after. Pag nakuha niyo na tong link nito, pwede niyo nang simulan. So, i-walk through ko kayo guys. So, understanding markets, basic to, yung mga what is stock, ano ba yung stock. Basically, baka hindi ko na to i-topic for now. So, magja-jump ako dito sa mga bandang technical analysis muna. Pero pag nag-record ako ng video, syempre, lalagay ko lang din dito. So, what is stock? Yan, shares, 'di ba? Ownership 'yan ng company. Bakit ba nag-i-issue ng shares? Kasi pina-public listing nila para makapag-source sila ng pondo, 'di ba? Halimbawa, yung Philippine stock market, kaya sila nag-i-issue ng shares kasi gusto nilang bigyan ng opportunity yung mga tao like us na bumili ng ownership nung company nila. So, pag bumili ka kasi ng stocks, shares, 'di ba? You become part owner. Yung maliit na portion na invest mo, part ownership na 'yon. So, capital na 'yon, papasok na 'yun sa statements nila. So, nag-i-issue rin sila ng shares para hindi naman lahat sila yung may-ari talaga or naglalabas ng kapital. So, nararan nila yung companies nila, yung operations with public funding, which is kayo yon, tayo yon, di ba? Type of markets, primary, secondary. Hindi ko pa to masyadong gets kung ano ba ang primaries. Yun pala, very casual lang to guys. And ChatGPT yung ginagamit ko. No? So,
primary versus secondary market. Tingnan natin. Ang primary, first, yun yung first market na pinagbentahan. Secondary market, parang after market na to eh. No? So, okay, gets. So, ito yung usual natin, mga PSE, Philippine Stock Exchange, New York Stock Exchange. So, secondary market siya. So, pwedeng ibenta at bilhin after ma-issue. Okay, gets. So, yung mga primary market sa IPO lang siya. So, initial public offering. Ayun. So, kapag una, syempre, primary market, ito yung unang beses na ipapublic yung shares nila. Then, next would be secondary market na. So, secondary market, dyan na tayo nag-i-invest and nagti-trading. So, secondary market is PSE, Philippine Stock Exchange. So, yon. Diba? Natututo rin tayo. Exchanges naman, ito yung mga palitan, no? So, mga PSE, Philippine Stock Exchange, ganyan. Nasdaq, sa New York Stock Exchange, no? So, i-deep dive ko na lang din yan pag dumating ako sa point na ganyan. Over the counter, hindi ko alam to. Over the counter market. So, may chat GPT naman tayo eh. So, siguro, guide lang natin to. Ayan. Between parties siya. So, hindi siya sa formal stock exchange. I don't know kung paano to nangyayari. Kung siguro yung mga price negotiations, ganyan. Often yung mga small stocks, baka yung mga pink sheets kung tawagin, hindi talaga natitrade sa sa main markets, yung sa secondary market. So, ang tawag doon ay OTC. Pero ako, since hindi naman yun yung i-cover natin, more on ano lang tayo, more on dito sa technical analysis. Then, ito core markets. Ayan. So, aalamin natin yung bid and ask, yung spread, types of order. Pag nag-order ka na kasi, makikita mo yung kung anong type of order yan eh. Market, limit, stop limit. No? So, pag bumili ka, meron yung mga tipong pag plinis mo yung order, automatically may ibebenta siya pag na-hit yung certain price. No? So, aralin na lang din natin yan. Settlement cycle, short selling, basics. Short selling, meaning nito, is nagbebenta ka ng, kumbaga parang pababa yung price. Shorting yung tawag doon. Or ito yung opposite ng long. Which is ang pinaka-common talaga, long, especially sa Philippines. Long is you buy low and then you sell it higher. So, yun yung long position kung tawagin. Wala tayong short position sa Philippine Stock Exchange as far as I know. Sa international yan, pwede. Shorting or short selling. Dividends and corporate actions, so kailangan din nating tutukan yan kasi these are actually stocks, no? So, shares yan, companies. There are companies na nagde-declare ng dividends. So, it's a good opportunity rin to earn money, yung mga dividend plays, kung tawagin. Basic risk management, so portfolio risk. Ito, dadaanan din natin yan sa susunod. Ang inuna ko dito is ito, price behavior and market psychology, market structures. So, parang gusto kong aralin una siya kasi dito talaga magkakaroon ako ng high level na understanding kung ano yung mga indicators na gagamitin, saka na yon. Uunahin muna natin is kumbaga parang foundation, no? Market structure. Yun yung inuna ko. So, nanood ako ng dalawang video dito. So, open natin. So, this one. Yan. So, ilalagay ko rin doon. Tapos pwedeng, panoorin nyo na rin sila. Okay, para yun talaga yung mas may understanding tayo. So, ito, ang tinuro is, um, yan, basic ng market structure. No? So, ano ba yung form niya? Ano ba yung itsura niya? 'Di ba? Marami ditong mga terms na
first time ko rin narinig, hindi pala first time, second time na. So, baka yung iba sa inyo first time marinig. Okay. So, market structure, yan po yung mga tawag diyan, candlesticks yan, di ba? Candlesticks, it shows yung price movement. Kung pula, bumaba yan, no? Sa susunod na natin discuss yung candlesticks. Ayan. But you can see high, low, di ba? Gets nyo naman yun, umaangat, bumababa, ang tawag daw dyan, swing points. Kaya pag narinig nyo na yung swing low, swing high, ibig sabihin nun, to swing low, then yung nasa taas, swing high yon. Yan. We have three market phases or structures or trends. Uptrend, downtrend, tsaka sideways. Kaya yung range bound kung tawagin. So uptrend, basically pataas yung price movements. Diba? Tapos kapag downtrend, pababa. Kapag naman sideways, ganito yung itsura niya. Hindi siya hindi siya nag nagbe-break ng mga high tsaka low. Parang sideways, pantay-pantay lang siya. So nagre-range lang siya ng high-low. Yan. So it tells na parang ang sentiment ng market is hindi pa siya sure kung pataas or pababa. So tawag daw dito reaccumulation. Bakit kaya reaccumulation? Kumbaga parang from the term itself, 'di ba? Reaccumulation, nag-accumulate ulit. So parang this is the time na yung mga buyers naka bull run ang tawag dito eh. Tumaas yung price. This is parang restart ulit, 'di ba? May mga nagti-take profits pero hindi sobra. Take profits meaning binebenta nila para yung mga tumubo na kasi bumili sila sa baba, binenta nila sa taas, nagti-take profit, yun yung tawag doon, guys, no? So, take profit pero hindi naman sobrang dami ng mga nagti-take profit. May mga bagong buyers ulit, so umaangat, 'di ba? Take profit, umaangat. So parang indifference yung market, no? Hindi pa makapag-decide. So it's a time again to prepare for another set of ano mangyari, tataas or bababa, no? So reaccumulation to kasi as you can see, yung sumunod na nangyari, tumaas siya, 'di ba? So yan, indicators lang yan. Ito another thing na nakita ko or natutunan ko dito is yung dalawang terms, yung change of character or CHOCH and break of structure. No? So, pag narinig mo siya, change of character, parang, nagbago yung character niya. Parang nagbago yung ihip ng hangin, parang ganon. Break of structure naman, merong isang napaka-rigid structure na nabasag or nagbago, ganyan. So, sa technical terms nun, change of structure based sa nakita ko, initial siya na pagbabago. So, as you can see here, this is what we call swing high, 'di ba? So mataas siya, recent high, then bumaba siya, 'di ba? Then ito, umakyat man 'yan pero hindi pa umabot sa level na 'to. So hindi niya nabasag or hindi niya na-break yung point na 'yon. Then mapapansin mo sa point na 'to, nabasag na niya. Nabasag yung term kasi umangat siya higher than this one, no? Kasi ito yung level na to eh. Tapos naangatan pa niya. Therefore, itong phenomenon na to, nagkakaroon na siya ng change of character. Yan, change of character. Now, ano naman yung difference kung break of structure and change of character? Okay? Dito kasi, sa part na to, um, change of character lang. This time naman, break of structure. So, based na napanood kong to, ang break of structure is meron na siyang, kumbaga parang meron siya sa loob na initial change. No? So, as you can see here, may break of structure sa loob nun, may maliit na change of character. Yan. So, panoorin nyo na lang yan. First break, change of character. Then, kita natin dito, fast forward ko lang, there's an internal structure and there's a swing structure. Anong ibig sabihin nun?
yung point na mas malaking swings, no? Mas malaking movements. Ayan. Yun yung swing structure. Kaya nakikita niyo yung blue line, it shows you yung bigger picture. Ayan. Kasi makikita niyo naman, tumataas baba talaga siya. Taas, baba. Okay? Pero nagfo-form siya ng bigger picture. Yun yung swing. Yan yung mas malaking parang flow nung pera, 'di ba, ng mga stocks. Sa loob ng swing na to, there are smaller swings, ika nga. Yan yung mga internal structures. Ayan. So you can see here, bumaba siya, no? Yung nag swing low siya. Yan, bumaba siya, no? From this point to this point. Pero within that movement, meron pa siyang internal structure. Okay? Bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. Diba? So there's an internal structure. And yun yung change of character, kung tawagin. Diba? Kapag this time around, yung higher swing na to, na break nitong part na to, that time is a change of character. Ayan. Then, mas importante, itong part na to na nagkaroon ng break of structure. Ayan. So, I think more on paano siya magiging helpful, mas nakikita natin yung very erratic kasing movement, di ba? Ibig sabihin, very frequent yung change sa stock market, no? Pag tiningnan niyo yung stock market, pwedeng every day nagbabago yan. May mga charts na nagpapakita ng everyday movement. Meron naman nagpapakita ng every hour, 'di ba? Lower time frames yung tawag doon. So, para hindi masyadong malito and para mas klaro yung ano bang nangyayari doon sa movement ng price or ng stock na to, nagkakaroon tayo ng mga ganito, break of structure and change of character para at least makita natin ano yung mas may impact. Which is definitely yung break of structure, mas may impact siya. So, tanungin natin si ChatGPT, difference of break of structure versus change of character. Kung tama yung kumbaga parang way of interpretation ko dyan. So, break of structure is kapag nag-break yung significant, no? That's a term, significant high or low. Yan. So, pwedeng pababa, no? Pwedeng pataas. Basta na-break niya yung structure kasi may structure tayo eh. Kumbaga may lows, significant low na yon na nabasag pa niya pababa. Or there's a significant high, previous significant high, tas nabasag niya pataas. There's a break of structure. Ayan. So, change of character naman is um, a potential lang, no? So, kung parang mas maliit lang yung movement niya, a potential trend reversal. Ayan. So, it indicates that it can change direction. Okay? Ito naman pala, ang break of structure. Okay? Something na natutunan ko based dito lang kay ChatGPT. Ang purpose nito is to confirm yung continuation ng trend. Okay? Kung uptrend to, tapos nagkaroon siya ng newer high, 'di ba? Kasi naset niya yung previous high, 'di ba? Tapos another high. So a higher highs 'yon. So ganito ang itsura ng higher highs. Ayan. Ayan. So sample ito. So this is the previous high, 'di ba? At this point, na break niya. Okay? So there's a break of structure dito, no? Kasi yung previous high niya na break natin. Okay, ang tawag diyan break of structure. Bakit? Kasi it confirms that there is an uptrend. Okay? Ano naman yung change of character? Kapag daw na-break niya yung significant high or low, that signals a potential trend reversal. So dito, if an uptrend, halimbawa, price fails to make a new high and then breaks the last higher low. Ganito naman siya. So let's say uptrend tayo, okay? And then this part hindi niya na ma-hit, 'di ba? Tapos yung previous low na 'yon na break niya. Okay? So dito sa part na 'to, medyo maliit yung drawing, itong color blue, ayan. Hindi niya na-meet yung higher high, no, yung previous high. Tapos ang na-break niya na structure is yung
lower, previous lower low. So this one, na-break niya, 'di ba? Bumaba pa siya even lower than the previous low. Ayan. It sends a signal na magkakaroon ng trend reversal. Ibig sabihin, from an uptrend, magiging downtrend siya. So, there's a change of character. Yun naman yung aking parang way ng pagkaka-interpret dito sa sinabi ni ChatGPT. So, iba pala ang purpose niya. No? So, change of character and break of structure. Pero dito sa pagkakatingin ko, okay, change of structure, yeah, tama. Oo. Parang tama nga siya. Kasi, this is, let's say, um, paano ba malalaman kung downtrend or uptrend 'no? Isa din 'yan sa inaral ko and then aaralin pa natin kasi marami pa tayong modules na titingnan or videos na papanoorin. Uptrend, sinisignal niyan kapag may mga higher highs, isa 'yon. Hindi lang ito ha, 'no? Hindi lang ito. Marami pa tayong explore para masabing may uptrend. Pero 'pag nakakita ka ng higher highs, okay, and higher lows, ibig sabihin yung mga bababang points tumataas din. It's somehow sense the idea na uptrend ito. Okay? Um, Kapag naman downtrend, 'di ba? Bumababa siya. So lower highs, lower lows. Ayan, downtrend siya. Tapos meron pang mga indicators that will send us the confirm, no? Na talagang nasa downtrend na, ganyan. Pwede ka rin gumamit ng ibang indicators such as tawag dito yung ADX if I'm not mistaken. Second is yung mga moving averages. Makikita mo talaga yon kung talaga bang nasa baba siya ng ng moving averages and it will tell you na okay, downtrend siya. Pero sa isang tingin pa lang makikita mo naman na kung uptrend or downtrend, 'di ba? So dito sa case na 'to, makikita mo na um, ito parang sideways pa 'to no. Wala pang higher highs 'to. Dito nagsimula na siya ng higher highs, ayan, 'di ba? So somehow pwede mo masabi na uptrend ito kasi higher highs pa siya and higher lows. Yun. Higher lows pala. So, yeah, pwede mo masabi na uptrend ito. Ayan. Based lang dito sa pagkakaintindi ko nung unang beses, yung difference ng break of structure and change of character. No? So, ang sabi niya, this part is a break of structure kasi it continues pa rin naman yung uptrend, 'di ba? Uptrend 'to, tapos itong previous high niya na break natin, therefore there's a break of structure, ayan. Tapos itong part naman na 'to, I just don't know kung bakit siya yes, nage-gets ko na 'no. Nakikita ko na kung bakit change of character ito. Kung i-a-apply ko yung natutunan sa ChatGPT, ito yung mga swing points, 'di ba? Swing points yung tawag niya kanina. So, 'di ba? Lower lows na 'to, ayan. Kaya ito, ayan, lower lows, ayan. Kumbaga ito, pababa pa. Then, this time, higher highs na 'to, so nagkakaroon na ng uptrend dito. But, nung point na na-meet na-break niya 'tong point na 'to, which is a higher high, 'di ba? Higher, oo nga, higher high, previous swing high, okay? Na-break na niya ng point na 'to, change of character siya. Why? Kasi from this point, pababa yan, no, 'di ba? Wala pang nakaka-break ng level na 'to. So, this time is nasa downtrend yung chart natin or yung stock natin, downtrend. And therefore, nung na-break niya yung significant high na yan, 'di ba? It tells na magkakaroon na ng reversal. Reversal kasi from this point, it confirms na parang may high uptrend na tayo, 'di ba? So, ulitin ko para mas klaro. Dito sa part na to, it's a downtrend, 'di ba? Kasi evident by lower lows and lower highs. Yan. So, downtrend, 'di ba? Tapos, nakakita na tayo ngayon, parang teka, nagbago yung ihip ng hangin nagfo-form na tayo ng higher lows, okay, and higher highs, di ba?
So parang iisipin mo, uptrend na ba? Nag-trend reversal na ba? Or ah, tutuloy-tuloy pa rin itong downtrend? Kasi 'di ba downtrend tayo originally. Magkakaroon na ba ng trend reversal? Meaning from downtrend magiging uptrend na ba? Hindi pa natin masabi, 'di ba? But crucial itong part na 'to, itong candlestick na 'to. Nung na-break na niya yung prior significant highs, no, swing high, it tells us na okay, it confirms trend reversal, potential trend reversal. Okay, from a downtrend to an uptrend. Ayan. So bakit naman itong part na to, nung na-break niya tong previous high na to, ay there is a structure, a break of structure. Kasi itong part na to, guys, is we are on an uptrend na, 'di ba? And it tells you it's just a pullback. Okay? Mamaya i-discuss ko yung ibig sabihin ng pullback. Uptrend na tayo dito, ayan. And then, nung na-break niya yung significant high na to, it tells us that we are in continuation doon sa structure. Okay? So, yun po ang break of structure. Ayan. So, since na-mention ko na rin yung impulse and pullbacks, ayan, meron tayo ditong, meron ako nilagay na notes dito. Yan, yung impulse and pullback. Pero sa second video to. Tapusin na muna natin tong first video na to. Yan, more examples pa. Okay? Change of character. Ayan, ito yung prior recent swing low, di ba? Recent swing low. Then na-break pa niya. So there's a change of character. Ayan, na-break niya po yung change of character na yan. Yan. So bakit ganon? Kasi from this point, I think uptrend ito. Yun yung pagkakaintindi ko or interpret dito sa part na to. Ayan. Kasi from lower low, higher low, 'di ba? There's an uptrend. There's a trend line that you can connect, 'di ba? And then na-break niya yung significant low na to and there's a change of character. Okay? Kumbaga, mapapalitan niya from an uptrend to downtrend. Parang ganon yung concept. So parang kinokontra niya yung trend, no? So, kapag nagkaroon na ng hindi to break of structure, change of character ito. Ito naman, itong pagbagsak na to is considered daw as a break of structure. Bakit kaya? No? Kasi mapapansin nyo, swing lows, lower lows siya. Itong part na to, lower lows. Ito yung mga swing points natin. So ano pong meron tayo? Downtrend, right? Now, umangat man to, ang tawag dito pullback. Okay? Pinupullback lang niya. Okay? Hindi naman niya natatapatan to eh. Mamaya i-explain ko ng maayos yun yung pullback. But focus tayo bakit itong point na to naging break of structure. Kasi itong lowest point na to, significant low, na break natin, di ba? Bumaba pa siya lalo. And it just sends you a signal na magtutuloy-tuloy siya pababa. So, there's a trend continuation. No, pababa siya, tapos na-break pa niya yung significant low na yon, yung area na yon, tapos pababa yung naging trend ulit. So, tinuloy lang niya yung downtrend. Wala tayong nakitang trend reversal. Kasi pag may trend reversal, that is change of character. Ayan, change of character. So yun po ang ating yun yung aking pagkakaintindi dito ano. Maaring mali naman ako, okay? Kaya nga tayo nag-aaral. So ito, bakit ito change of character? Itong point na to, bakit nagkaroon ng change of character dito? Una, pinagbasehan natin yung recent swing high. Ito yon, yung swing point. Significant yan eh kasi yan yung highest recent, no? Tapos, itong candlestick na to na break niya, meaning mas tumaas pa sa point na yon. Bakit ito considered change of character and not a break of structure? Why? Kasi, as you can see here, higher lows,
lower highs pala, sorry. Lower highs, no? Yung mga high points niya pababa. Ayan. Tapos lower lows din. Yung mga low points niya pababa. So we are on a downtrend, di ba? Up until this point, downtrend siya. Now, itong pagkaka-break na to, it sends a signal, no, that there is a potential trend reversal. Okay? Kasi paangat siya, paangat. Yan. Okay, so hindi siya trend continuation. Okay? Trend reversal siya or parang salungat siya dun sa trend ng prior significant point, no? So break of structure kapag tinutuloy lang niya, ayan no, break of structure, downtrend naman to, tas pababa pa. So parang it sends you a signal na okay, magtutuloy-tuloy yung trend na yan, which is downtrend. Pero sa change of character naman, downtrend tayo tapos biglang aangatan mo. So that's a change of character. Pero hindi to sinasabihan na ito ay magdidire-diretso na pataas. Hindi po. It's just, we are just studying yung itsura ng market. Ano ba ang mga special points? Yan. At ano ba ang mga special changes? Ayan, doon sa mga points na yon. At maganda na maaral natin siya kasi kapag nilapatan na natin 'to sa susunod ng mga, indicators, mga confirmation, mas magkakaroon ka ng conviction na, okay, pataas nga 'to. Okay, pababa nga 'to. Pero ngayon inaaral lang natin yung mga special parts of the stock market 'no, yung charts para mag-gets natin na ano ba yung basic 'no. Hindi pa tayo dito nagko-conclude na okay, pababa 'to, okay, pataas 'to, hindi. We are just identifying ano yung nakikita natin. So dito, we can identify naman yung mga low, points niya, 'di ba? At saka yung mga high points, ayan. Kaya mong i-identify 'yan, 'di ba? Ano mapapansin mo? Yung high points niya pababa, yung low points niya pababa. So it can tell you na ang trend natin downtrend. Alright? Downtrend siya. Now, there's a point na yung lowest point dito, there's a point na may lowest point. Dito sa part na to, yung lowest point, previous low, na break niya ulit, no? Mas bumaba pa. Okay? So trend continuation 'yon. Break of structure ang tawag dito sa part na to. Yan. Dito naman sa change of structure, downtrend tayo tapos na break niya itong level na to, it's a trend reversal, no? Hindi guaranteed trend reversal, potential trend reversal. So sa lungat siya, there's a change of character. Parang nagbago yung ihip mo, no? Parang humina na yung pagka-downtrend mo. Yan yung mga parang words na pwede nating i-describe, no? Dito sa change of character. Parang nagbago yung character mo, ganyan. Dito naman sa break of structure, talagang ewan ko, yun yung tawag dito nila eh. Pero it tells you na tuloy-tuloy pa rin yung kumbaga parang confirmation to talaga na magtutuloy, hindi ito strong confirmation na this is just one way to confirm na baka merong ang trend continuation. Okay, ayan. So yun, ayan. Kagaya nito, change of character kasi downtrend tapos inangatan, 'di ba? Kaya makita niyo dito, hindi laging pag may change of character, aangat na, 'di ba? Hindi ganoon. Kasi even pababa yung stock tapos na meet natin 'to, na break niya, kumbaga nahigitan niya. Hindi necessarily ibig sabihin niyan tataas na yung stocks. Tingnan niyo yung nangyari dito. Hindi naman tumaas, 'di ba? Pero ito, there's a change of character at this point. Ayan. Change of character ulit itong point na 'to kasi tingnan niyo yung line na nilalagay ko, yung previous high. There's a change of character sa point na 'to. Yan. Itong part na 'to, previous high yan, hindi naman na-break talaga eh kasi nag-close yan pababa. So, walang change of character sa point na yon. Change of character and tawag dito, break of structure. So ano naman 'to, fair value gain. Saka na natin 'yan aralin, saka na natin i-discuss. At itong red and green na 'yan, ano 'yan, parang indicator lang 'yan para ma-compute mo. Hindi pala indicator 'yan, parang tool siya para malaman mo magkano yung price, percentage mula dito hanggang dito
and green mula dito hanggang dito. Para lang, 'pag mag-decide ka kung okay ba ang risk ratio mo. Eh, again mata-topic naman natin yung risk ratio na 'yan. So, dito ang gusto ko lang na i-emphasize sa market structure natin is yung change of character and break of structure. So, pwede nating practicein 'yan, 'di ba? So, dito sa example na 'yan, may mga break of structure tayo nakikita. Pwede mo palang i-full screen ano. Meron tayong break of structure na nakikita dito kasi ito yung lowest point niya, 'di ba? Tapos nahigitan niya. Okay? So, since ito ay on a downtrend, ito pala ang tinutukoy niya na break of structure. Yung maliit na yon, yung binaba na yon. Okay? Kaya break of structure kasi downtrend tapos binabaan mo pa. So, nakaayon doon sa trend. Okay? Ano pa ang mga break of structure? Itong linya na to. Nung bumagsak yung price, break of structure yon. Okay? Bakit ito change of character? Kasi, okay, itong point na to, nasa downtrend tayo, 'di ba? Tapos nalampasan niya. Okay, na-break niya 'yon. Yun yung point na 'yon. Change of character kasi paangat. Eh downtrend tayo tas paangat. Sana nagegets niyo na guys. Ako nagegets ko na siya. Okay. So yan, change of character ito. Bakit change of character? Ito yung recent low. Okay, downtrend tayo. Tapos ano nangyari dito? Inangat niya, 'di ba? Ay hindi. Change of character ba 'to? Ito yung oo. Wait lang, ang previous natin pala na pinanggalingan, ito ang point niya, hindi siguro ito. Itong point na 'to. Pababa, then paangat. Wait lang, hindi ko na gets 'tong part na 'to. Change of structure. Pero 'yun, ganun yung understanding natin sa change of structure and break of structure. Change of character pala and break of structure. Ayan, kagaya nito ba dito? Ito yung recent high, ayan. Tapos na-break niya dito. Ang tanong niya dito, is it really a break of structure? Diba? Ayan. Ito yung sinasabi na hindi porket na break of structure mo na, talagang magdidire-diretso na yung trend na yon, no? Yung magko-continue na yung trend. Kasi ito sabi niya, possible liquidity grab. So, i-research natin anong ibig sabihin ng liquidity grab. Kina-grab niya yung liquidity. Then, tingnan natin. Stop hunt. Okay, stop hunt. Ito yung market move to grab liquidity from retail traders before the price continues in its intended direction. So, sa Tagalog, 'di ba? Balik tayo dito. Ang intended direction nito pataas sana, 'di ba? Kaso before hayaan ng big market movers, na yung malalaking institutions, before niya hayaan na magdire-diretso doon sa intended naman talaga na direction, which is in this case uptrend, kukuha muna yan. Okay? From the retail traders, yung mga maliliit na traders. Kukuha muna yan. Kaya makikita niyo dito, pababa siya. No? Kasi kinukuha yung mga sumakay sa part na to. Ayan, even though it tells you na ang intended structure niya is pataas or intended trend niya is pataas, liquidity grab is yung mga big corporations, big market movers, they tend to get, no? Kaya may makikita kang pullback, no? So yun yung interpretation ko or pagkakaintindi sa liquidity grab. Okay, basahin natin. Big players, o tama, no? Big players, institution, banks, smart money, aaralin natin yan sa susunod. Need enough orders to enter or exit positions. So retail traders, stop loss orders are a convenient source of liquidity. Okay. Kailangan natin tong i-research pa na mas technical na kasi ito yung mga stop loss orders, ayan. So, but the idea is the same. Ipupush nila yung price to those levels
para makuha nila yung liquidity. Kasi I think kailangan malalaki nga talaga yung orders na ifi-fill in ng mga big players. Ayan. So, eto example, price is in range between support and resistance. So, ito yung aralin natin yung support and resistance, pero ito yung support, ito yung resistance, okay? Price is in range between support and resistance. Many retail traders place stop loss orders just below support, okay? Price dips below support briefly triggers liquidity grab. Big players buy into the dip, price shoot up afterwards. No? Kapag malaki na yung pinasok dito, syempre malaki na yung binili sa part na to, ah lalo na't nasa strong support area yan, di ba? Tendency, pag marami ang bumili, tataas yung presyo. Okay, yun naman yun eh. Maraming bumibili, pataas yung presyo, 'di ba? I mean, maraming buyers push up the price high. Kapag marami nagbebenta, 'di ba? Binebenta. So bumababa ng pababa yung prices niyan. So yun ang liquidity grab. So dito sa video na to, ang ibig sabihin ng liquidity grab is okay nga, meron na tayong break of structure. Potentially, okay, bago niya ipatuloy yung uptrend, yung big market movers, bibili na yan dito. No, magbebenta muna yan siguro dito sa part na to. And then, liquidity grab means bibili na lang ng bibilin, okay, para makapasok, no. But we are going to dig deeper sa liquidity grab na yan kasi I think advanced na yun na advanced na yun na need aralin. Ayan. Ito medyo intermediate pa lang naman to eh. Yan, tsaka itong mga fair value gains na yan. So change of structure, bakit ganon? So 'di ba nakita nyo pataas, okay? Pataas siya. Tapos ito yung pinagbasehan na lowest previous swing low nabasag niya, 'di ba? So pababa. So therefore there's a change of character. Ayan. Pinapakita lang dito na paano ba magagamit itong idea ng change of character and break of structure sa trading, no? Paano ka maglalagay ng benta mo. So pwedeng sabi dito ka daw bumili sa part na to, okay? Stop loss mo dito. But basically shorting ito, you wish that stock prices go down. Okay, kaya yung green area nandito yan eh. Kapag bumili ka dito, buy, ganyan yan, bumili ka sa part na to, at bumaba nga yung presyo kagaya nito, panalo ka. You will have a gain. Kasi short ang tawag dito, shorting. Opposite yan ng long position na ang gusto mo naman tumaas yung presyo para kumita ka ng pera. So, ginamit itong change of character na to kasi 'di ba, uptrend siya tapos biglang na-break niya yung significant area na to. Tapos it signals a potential, no? Potential trend reversal. From uptrend magiging downtrend. Okay? So maganda, it's an opportunity daw to buy here, okay, sa area na to at syempre ang gusto mong mangyari bumagsak yung presyo para tumubo ka. So, yan. Ito yung ways kung paano magpe-place ng orders or para magti-trade using the idea of change of character. Okay? Kasi it gives you an idea na, okay, baka may trend reversal, makita to ng ibang mga traders or investors, 'di ba? Ibenta rin nila ng ibenta. So marami magpe-place ng sell orders, yan. So mas magkaka-conviction yung market na bumaba siya. Okay? At magtuloy-tuloy yung trend reversal na nakita nitong change of character. So, maganda kapag may good eye ka na to spot change of character and break of structure. Kasi, kumbaga, makakauna ka no, sa market. Hindi yung tipong bumababa na yung presyo, doon ka palang magsisell, doon ka palang magso-shorting. Hindi yung tumataas na yung presyo, talagang ang dami ng confirmations, late ka nang makapasok sa trend, 'di ba? So, it gives you an edge if you can spot, no? Itong change of character and break of structure. Yan. So, ayun. I think, ini-name ko tong video na to kasi matagal na rin siguro tong video na to.
Ang title ko dito is market structure, tapos break of structure and change of character. Para at least pwede niyong mabalik-balikan. So, lalagay ako dito guys ng video. Yan. So, market structure. Sige. Singit ko na lang yan. Mga reference lang naman to. Reference. So, lalagay ako dito ng master FA. Ayan. Market structure, break of structure, and change of character. Or, unahin ko na lang po. Change of character and break of structure. Ayan. So, lagay tayo dito ng technical analysis. Okay, ito yung gagawin kong title ng YouTube video. So, lagay nyo lang yan dyan and then search nyo na lang sa lalagay ko yung link dito. Link. Tapos, kukulayan natin to ng color natin. So, para pwede nyong balikan. So, yun lang. End ko muna yung video dito. Tapos, comment kayo sa baba kung gusto niyo talaga na ituloy-tuloy natin to. Kasi pag tinamad ako, hindi ko na itutuloy. Yun lang. Thank you so much guys. Bye-bye. Bye-bye.